yung pong mismong theology ng kaparaan ng biyaya. Yan, ang gaya po ng binigay natin kanina. So, panibago na po itong category. So, sana po tayo ay naturuan at magpala noong mga nakaraang mga pag-aaral. Natapos na po tayo sa mortification of sins and cultivation of graces. Tialakay din po natin yung mga itiuturing natin na mga little sins. And then, tialakay din natin yung mga yung standards of holiness, ang Diyos mismo, yung kautusan ng Diyos, ang Panginoong Yesus bilang ating example, yung kanyang kaharian bilang tayo kabilang sa kaharian ng Diyos, and then yung bunga ng Espiritu na dapat ay ating pinagisikapang lumago. So ito ngayon na tatalakayin po natin ay yung mga kaparaan ng biyaya or means of grace. At bago natin talakayin isa-isa yung mga kaparaan ng biyaya, titingnan mo po natin yung theology ng means of grace. Yung pagtuturo ng Biblia patungkol sa paraan ng biyaya. So basahin na po natin yung ating pong talata. Sabi po sa Roma chapter 10 verse 17, kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So doon pa lamang sa ating talata na reference sa sulat ni Pablo, ating po makikita yung kaparaan ng biyaya ng Diyos upang siya ay magkaloob sa tao ng panampalataya. Sabi doon, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig. Mayroong pakikinggan kung mayroong salita ni Kristo, mayroong pangaral. Yun yung kaparaan ng Diyos para yung kanyang biyaya ay may ipaabot sa ating mga makasalanan. So marami po sa kapanahon natin ngayon, maraming mga problema, maraming mga suliranin ng sanctification or pagpapaging banal ng Kristiyano, yan po ay nag-uugat or nanggagaling sa pagpapabaya ng mga pamaraan ng biyaya. So isa daw sa problema kaya sa ating panahon sa maraming mga iglesia at nagpo-profess na Kristiyano, kaya't hindi daw umuusad yung kanilang kabanalan o yung kanilang patuloy na pagiging kawangis ni Kristo ay dahil mayroong kapabayaan sa mga pamaraan ng biyaya. Kumbaga hindi ito nabibigay ng pansin. Yun yung ugat na problema. So makikita po natin bilang punto na ang mga usapin ng kabanalan sa antas ng gawa, yan po ay may kinalaman sa pakikibahagi sa mga pamamaraan ng biyaya. So yung palang ating paglago sa kabanalan, yung ating paglago sa pagkakilala sa Diyos, paglago ng ating pag-ibig sa Diyos, paglago sa ating paglilingkod, sa lahat ng ating ginagawa sa ating sanctification, lahat ng yan ay mayroong kaugnayan sa ating pakikibahagi, sa ating pag-asagawa ng mga means of grace. At napakahalaga ng means of grace. Napakahalaga na malaman ang mga turo ng Biblia tungkol sa mga kasalanan at mga biyaya na natalakay nga natin ng mga nakaraan. Sapagkat marami nga po ang mga maling aral sa kasalukuyan. Gaya for example, sa social media na lamang, at TikTok, marami tayong nakikita nagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero dapat tayo maging maingat. Tingnan natin kung ito ba ay nakasalig sa Biblia. Kasi pagka mali yung ating napanghawakan, nakaturuan, mali yung ating ipapamuhay. Kahit mahalaga na ating palaging sinusulong yung katotohanan ng salita ng Diyos. So, mahalaga rin pong tukuyin yung tamang pamantayan na nagpapakita ng kabanalan ng Diyos. Kaya nga po palagi tayong sumasali sa Biblia. Ito yung tamang pamantayan upang ating makita yung ating pong patuloy na pag-usad sa kabanalan. So nariyan po ang salita ng Diyos. Kaya't bilang babala, ngayon, kung walang tapat, walang tuloy-tuloy, walang disiplina sa pakikibahagi sa mga pamamaraan ng biyaya, isa lang po magiging bunga niyan. Walang paglago sa kabanalan. Kung ating makakabayaan yung mga paraan ng biyaya, so naroon po na walang anumang mangyayaring paglago sa ating sanctification, sa ating kabanalan. Napakahalaga yan sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya dapat meron po tayong pakikibahagi. So bakit natin? Yung tinuturo ng Biblia,
patungkol sa mga pamamaraan ng biyaya. Kaya talakayin natin yung teolohiya ng mga pamamaraan ng biyaya. Theology of the means of grace. So tingnan natin po yung biblical premise niya, yung batayan. So bagamat ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa mga mananampalataya, so totoo yun, natin naalaman commonly, alam natin na ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala ng biyaya sa atin ng mga mananampalataya. Pero, para yun ay kanyang imaibigay, karaniwan po siyang gumagamit ng mga itinalaga na mga pamamaraan upang gawing mabisa ang salita, ang Biblia at ang Espiritu, yung pagkilos ng Santong Espiritu. Meron pong karaniwang kinakasangkapan ng Diyos para maging daluyan ng kanyang biyaya sa atin. For example, sa parehong unang yugto, yung ating kaligtasan, yung ating conversion, yun ay nangyari sa atin dahil meron siyang ginamit na means of praise. For example, pangaral, pagbabahagi ng ebanghelyo, yun yung means of praise. And then, at dun sa nagpapatuloy na proseso, yung ating Christian life o yung ating sanctification, merong mga pamamaraan na ginagamit ng Espiritu upang ipatupad ang mga pagpapala ng kaligtasan mula kay Kristo. So, yun po palagi yung way. Merong kinakasangkapan ng Diyos, may mga pamamaraan ng biyaya para tayo ay mapagpala ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo sa 2 Thessalonians 2 verse 13, ito po yung reference natin na makikita. Sabi niya, ngunit kami ay narapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkakahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa ikaliligtas sa pagkabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kalatian ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi doon, merong hinirang ang Diyos mula nung una pa man, yung plano ng kaligtasan, malinaw yan, pero para makamit ng mga hinirang ng Diyos, yung kaligtasan, merong ginamit ang Diyos. Yun yung ebanghelyo na ipinangaral nila Pablo upang makamit daw nila yung kalatian ng ating Panginoong Jesucristo. So meron palaging means, may paraan ng Diyos para ito ay mangyari. Hindi lang po yan sa mga nailigtas, kahit din sa mga hindi pa nailigtas, sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoong Yesus. Ang hindi paligtas ay dapat na magpatuloy sa pakikibahagi sa mga pamaraan or means of grace upang hanapin ang kaligtasan. So, ang Diyos ay nagliligtas through means of grace pa rin. Bilangin ko kanina, preaching of the gospel, sharing of the gospel, yun yung kinakasangkapan ng Diyos. Yun nga yung sinabi sa ating text kanina. Sa Romans chapter 10 pa rin, verse 13. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga ligtas. So naroon na ang isang tao pagka tumawag sa pangalan ng Panginoon, siya maliligtas. Pero may question, paano sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano sila mag-isampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? So kailangan ng pakikinig, kailangan ng pananampalataya, kailangan ng pakikinig. At paano sila makikinig na walang tagapangaral? So doon papasok sa eksena yung mga mangaral, mga tagapagbahagi ng salita ng Diyos. Yun yung means na ginagamit ng Diyos para yung kaligtasan ay matamasa ng mga makasalanan. At kahit din sa ating mga mananampalataya, talagang dapat nandun paragi yung ating pakikibahagi. Ang mananampalataya ay dapat tapat na makibahagi sa paraan, sa pamamaraan upang lumago sa kabanalan. So applicable siya sa hindi believer, yung sharing of the word, the gospel, para sila maligtas, at maging sa mananampalataya na tayo mga ligtas na, pero may panawagan patuloy sa atin na tayo ay lumago sa ating Kristiyanong pananampalataya, lumago sa kabanalan, papaano? Sa pamamaraan ng biyaya. Ang sabi ng Hebrews 10 verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako at tayo magtinginan upang tayo mga udyok sa mapag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalapit na ang araw. So palagi may paala dito yung Biblia patungkol po sa mga kaparaanan. Ang sabi doon, huwag natin pabayaan yung pagkakatipon.
Mag-aralan tayo sa isa. So may mga paraan na dapat doon nating isinasagawa para tayo tumibay bilang sa iglesia, bilang mga nampataya, upang tayo ay lumago masigit sa kabanalan. So bilang clarification, bago yan, yung mga itinalagang pamaraan, yan po ay pareho para sa lahat ng mga nampataya. Pare-parehas po yung means of grace para sa bawat isa sa ating mga manampalataya. Pero, nagkakaiba-iba sa kalidad ng kanilang paggamit. So, pare-parehas na ipinagkaloob sa atin yung means of grace, pero iba't iba yung ating paggamit. Mayroong tuloy-tuloy na gumagamit ng mga paraan ng biyaya. Pagbabasa ng Biblia, panalangin, pag-attend, pakikinig ng salita ng Diyos, ng sermon, etc. So, pagka ganon, yun yung ating naging disiplina, talagang magbe-benefit tayo. Lalago tayo sa ating panampalataya. Pero pagka nagiging optional lamang sa atin yung mga means of grace, hindi natin natatapatan, so may epekto din yun sa atin. Marahil yun yung dahilan kaya hindi tayo agad lumalago sa ating panampalataya. So magkakaparehas pero magkakaiba ng gamit ng kalidad. So tingnan natin ngayon. Next, ang ating Diyos at yung mga paraan ng biyaya. Tingnan natin yung connection. So meron po dito tatlong bagay tayong titingnan. Una, karaniwang gumagamit ng Diyos ng mga pamamaraan. So yun po yung ating binanggit kanina. Ang Diyos ay normal na gumagamit ng mga kaparaanan para sa ating mga manampalataya. So ito po ay sumasalungat, ito ay tumutuligsa o lumalaban sa ideya ng biglaan at tuwirang pagpapaging banal ng Espiritu. Kasi merong mga katuruan sa ibang mga iglesia kung saan yung paglago sa biyaya at kabanalan ay one-time decision or one-time event. Kapag naroon na meron tayong step of formula na ginawa, ayun na yun. Kumbaga makatamasa na natin yung talagang perfection ng ating sanctification. So dapat natin tandaan na ang paglago sa biyaya at sa kabanalan, hindi po ito ayon sa mga formula step by step na ginagawa ng mga tao, sapagkat kapag doon lamang natin isinalig yung ganoong ginagawa natin, ito po'y kadalasang pagkatakip lamang or pag-excuse ng ating laziness or ng ating katamaran. Kasi yung pamamaraan ng biyaya, palagi po dapat yang sinasagawa. At ang dahilan, kaya't merong mga formula na sinasagawa kasi pagkatakip lamang yon ng mga ating problema din o kasalanan ng laziness or katamaran. Disiplina po yon sa ating sarili. And then, ito pa yung pangalawang problema. Nagagamit din yung sovereignty ng Diyos. Yung makapangyarihang pamahala ng Diyos. Yung pagbanggit ng soberanya ng Diyos, yan po ay madalas na maling nauunawaan at maling ginagamit. Ay, ang Diyos na may soberano. Kahit ako ay hindi, kumbaga, magbasa ng Biblia, kahit ako ay hindi gumawa ng mga kaparaan ng biyaya, nandun pa rin, nakikilos pa rin ang Diyos sa akin. Meron mga ganong mga paanaw, pero mali po iyon. Kasi para tayo ay kumilos ang Diyos sa atin, tayo pagpalain ng karunungan ng Diyos, meron mga pamamaraan na ipinagkaloob sa atin para gawin. So, maling aplikasyon yun ng sovereignty ng Diyos. Yes, ang Diyos ay sovereign, pero hindi dapat natin lakdawan yung malinaw na ipinagkaloob niyang paraan para tayo ay pagpalain ng paglago. Kaya dapat po natin tingnan yung punto na ang Espiritu o yung pagkilos ng banal na Espiritu, yan po ay nakadikit o yun ay kaakibat ng salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng expect na ang Holy Spirit ay kikilos sa ating mga buhay kung ang kanyang salita ay hiwalay naman sa atin. So yun yung dapat natin makita. At yun po yung ginagawa ng iba. Na-expect nila yung pagtanggap ng vision sa Panginoon, pero yung salita, hindi naman primary nilang sinasaligan. Hindi gayon. Magkasama po yan. Ito yung hayag na kalooban ng Diyos. Ito yung ating pinagkasaligan, ang Biblia. At kapag ito yung ating sinaligan, nandun na kikilos ang banal na Espiritu upang gumawa sa ating mga
buhay. So magkadikit po yan, hindi po siya dapat paghiwalayin. So connected yan kahit sa prayer. Kaya nga po, palaging din dapat magkasama yung ating pagbubuli ng salita ng Diyos at the same time prayer. Kasi pwede tayo manalangin, pero kung hindi siya guided ng katotohanan ng Diyos, pwede mamali yung ating panalangin. So, palagi po yan magkasama. Kahit bilang warning, paalala, walang tunay na pakikitungo sa Espiritu kung wala ang salita ng Diyos. So, hindi po dapat na maghiwala yon. Pangalawa, rin po dapat ang ating tandaan sa relasyon ng Diyos at ng mga kaparaan ng biyaya. Pangalawang bagay, hindi nakatali ang Diyos sa mga pamamaraan. Na ibig sabihin na hindi gagawa ang Diyos kung hindi natin ginawa yung mga pamamaraan. So sumasalungat po ito sa kaisipang walang magagawa ang Diyos hanggat hindi kumikilos ang tao. So ito may isang extreme. Bago kumilos ang Diyos, kailangan mo natin gawin yung isang paraan ng biyaya. So mali po yun. Sa mga piling panahon, marahil, sa mga piling panahon or mga espesyal na panahon, maaaring laktawan ng Diyos yung mga means sa kanyang, yun yung pag-apply na kanyang sovereignty. Maaari niyang gawin yun sa espesyal na pagkakataon. Nalaktawan ng Diyos yung means. Pero, bilang babala sa atin, mayroong dalawang bagay. Yun ay espesyal na pagkilos ng Diyos, hindi po yun yung karaniwan, hindi yun yung normal. Kaya huwag nating gawing tuntunin or rule ang ganitong espesyal na pagkakataon. Sapagkat ang Diyos lamang yung nagtatakda nito. Sabihin, ay, ang Diyos naman pala ay kumikilos kahit wala yung paraan ng biyaya. No. Hindi ganon. May binigay siyang malinaw sa atin. Pwede ang Diyos gumawa na lakdawan niya paraan ng biyaya, pero hindi dapat tayo mag-set ng rule na yun yung ating aasahan. Pangalawang bagay, huwag daw tayong umasa sa mga kamangha-mangha o yung mga miracle, mga event na talagang kukuha ng ating pansin na lumalak daw sa mga pamamaraan. For example, panaginip, vision, etc. Huwag daw tayo dong umasa. Kundi umasa tayo sa Diyos mismo, sa mga pamamaraan ng biyaya na ipinagkaloob sa atin. So, din daw dapat natin palaging tingnan yung kahalagahan ng pamamaraan ng biyaya. And then thirdly, at napakahalaga, laging ang Diyos ang pinagmumulan ng biyaya. So yes, merong means of grace, may paraan ng biyaya, pero tandaan natin na mula pa rin sa Diyos upang ito ay magkaroon ng bisa, magkaroon ng epekto sa atin. So lumalaban naman po ito sa kaisipan ng automatikong effect ng mga means of grace. Kasi meron ding mga paniniwala, for example, sa Catholic faith, meron siyang tinatawag na ex opere operato. Na kapag ginawa mo yung isang kaparaan ng biyaya, automatic, pag sinagawa mo yon, nandun na yung bisa sa iyo. Kumbaga, yung pagbibigay ng effectiveness ng kaparaan ng biyaya kapag talagang sinagawa mo lang yon, kahit ang Diyos walang pagkilos through that. So, nasa means of grace agad yung biyaya. So, sumasalungat po yan. So, tayo naman po naniniwala sa mga pamamaraan ng biyaya, pero hindi sa biyaya ng pamamaraan. Walang bisa ang kaparaan ng biyaya kung wala pa rin ang pagkilos ng Diyos. Sa Diyos tayo umaasa. Pero sinasagawa natin yung kaparaan ng biyaya na kumilos ang Diyos through that. Pero wala sa means of grace, yung grace, yung biyaya pa rin. Sa Diyos nagmumula ito. So, huwag tayong malito doon. Kaya naman, as a warning, huwag nating ipagmalaki ang pakikibahagi sa mga means of grace. Huwag humantong sa punto na atin ng pagyabang tayo na ikibahagi sa mga pamaraan ng biyaya. Dapat palagi pa rin nating hanapin yung biyaya mula sa Diyos. Ang Diyos pa rin ang kikilos. Kapagaya nga sa preaching, walang kwentang preaching, walang kwentang pangaral kung wala pa rin yung grace ng Diyos na magpapalago sa atin ng mga Kristiyano na magigigtas ng makasalanan. Walang saysay ito kung wala yung biyaya ng Diyos. Yung nga yung paalala ng Panginoon sa kanyang pangaral sa Mateo 6 verse 5 sa kanyang mga alagad. Sabi niya, pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw.
sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap man nila ang sa kanila'y ganti. O huwag dumating sa punto na yung sa mga means of praise natin ginagawa, magdala ito sa atin ng kapalaluan or pagkataas ng ating sarili. Tandaan natin, walang saysay ang ating lahat ng ginagawa kung hindi sa biyaya ng Diyos. Sa Diyos pa rin dapat ang credit. Nasabi po ni Brian Chappell, na paalala sa atin, we should not assume that because God promises to provide a way out of temptation, we have no role in our own rescue. God always provides a way of escape, but He may also require great effort from us. We take advantage of the way of escape God provides by exerting every resource He gives us to fight the enemy. To increase our faith and strengthen our character, God more often allows us to escape temptation by using the means of praise always available to us, conscientiously seeking God's power and instruction through prayer, meditation on His Word, and the counsel of mature Christians are never passive endeavors. So yun yung paalala sa atin. Talagang dapat nating itrato yung paraan ng biyaya, ating gawin yan, pero umaasa tayo sa pagkilos ng Diyos. So yun po yung dapat nating pagtitingin dito. At dako tayo ngayon sa atin naman bilang mga mananampalataya at sa atin namang talagang pakikitungo at pag-asagawa ng paraan ng biyaya. So the believer and the means of grace. So again, meron tatlong bagay tayong titingnan muli dito. Una, bilang mga mananampalataya, dapat palaging meron tayong pagdepende sa Diyos ng biyaya at hindi sa pamamaraan. So again, dapat tayong depende sa Diyos ng biyaya at hindi sa paraan ng biyaya. Kasi maaari tayong humantong sa punto na nagbasa tayo ng Biblia, nanalangin tayo, and then okay na. Hindi dapat tayo makontento sa ganoon. Kundi dapat sa Diyos palagi tayo umaasa. Hindi lang dahil atin nasagawa yung mga paraan ng biyaya. So yung kalituhan sa maraming mga nagpapahay na Kristiyano, kaya hindi pa rin nagkakaroon ng kumbaga kalaguan sa kanila. Kasi nag-iiba yung nadadivert yung ating pag-asa. Umaasa tayo sa means of grace kaysa sa God of grace. So dapat palaging sa Diyos palagi tayo umaasa. Gaya po na sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3 verse 6. Naroon yung kanilang sabi niya, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Pero ang sabi doon, ang Diyos ang siyang nagpalago. Kaya't anupat walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. So walang saysay. Yung ating pagtitiwala sa ating sarili, ang Diyos na nagpapalago. Pero dapat tayo maging tapat sa ating pagkasagawa ng paraan ng biyaya. Kaya naman, ang pagdepende sa pamamaraan ay pagbibigay ng kahatian sa kasangkapan. Pag tayo ay sa paraan ng biyaya depende, so doon tayo nagbibigay ng kahatian sa kinakasangkapan ng Diyos, hindi sa Diyos mismo. Gaya ng mga tinatawag na, ito common sa atin, tinatawag na prayer warriors. Wala pong ganun. Kasi kung ganitong paniniwala, meron daw grupo ng tao, mga prayer warriors, na sila yung tagapanalangin sa iglesia, na kapag meron tayong prayer request, kesa dahil sa kanila, kasi sila yung grupong talagang nandun yung devotion sa panalangin, kaya sila yung minsan dumating sa punto na naitrato natin sila na sila yung mas sigit na maapagpanalangin sa Diyos, kasi sila yung mga prayer warriors. Meron tayong sinet na grupo para sa kanila, sila yung mas malapit. So, hindi ganon. Wala pong prayer warriors na grupo. Bawat isa sa atin ay prayer warriors. Bawat isa sa atin nakakalapit sa Diyos. At yung ating paglapit sa Diyos, hindi dahil tayo din mapanalanginin. Kundi atin dapat may paglapit sa Diyos, ay tayo dumedepende sa Kanya. Sa Kanya palagi dapat ang ating pag-asa. Hindi sa mga tao na dahil nandun yung pagbibigay sa kanila ng label na prayer warriors ay yun yung ating kasaligan ng pag-asa.
at mawawala na ng responsibilidad yung ating sarili na manalangin para sa ating sarili. Kahit sa mga leader, kahit sa mga pastor, di rin sila yung ating, kumbaga, prayer warriors. At pag sinabi natin ang ating panalangin sa kanila, ating aasahan na marahil masagot ang aking panalangin. Si pastor na yun na nalangin. Di po ganon. Ang Diyos ang dapat nating palaging sinasaligan. Kahit sino pa man ang manalangin para sa atin. Ang Diyos pa rin ang magbibigay ng bisa diyan. Kaya naman bilang punto, ang pakikibahagi sa mga pamamaraan ay magiging mabunga lamang sa pagpapala ng Diyos. Yun dapat wag nating kalimutan. Sa grace pa rin ng Diyos. Kaya yung implikasyon niyan, kaya naman yung panalangin, yung paglapit palagi sa Diyos, yung panalangin ang dapat maging pinakaparaan ng lahat ng pamamaraan. Ibig sabihin, lahat ng ating ginagawang kaparaanan, nandun ang pinakauna yung panalangin kasi inilalapit natin sa Diyos yung pagiging mabisa ng lahat ng ating mga ginagawa. Una yan. Yung sabi nga ni Pablo sa Ephesians 6 verse 18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. So yung napakahalagang nangungunang means of grace, yung panalangin. Paglapit sa Diyos, siya ay kumilos through the means of grace. Pangalawa, una, yung pagdepende sa Diyos ng biyaya, hindi mismo sa pamamaraan. Pangalawa, yung pag-asama-sama ng lahat ng pamamaraan at hindi pagpili lamang. Ay, ito yung aking gagawing pamamaraan ng biyaya. Pero yung isa, hindi muna. So, hindi dapat ganon. Lahat ating ginagawa, sama-sama. Hindi dapat tayo namimili lamang ng paraan ng biyaya. So, babasa lamang ako ng Biblia at manalangin. Hindi na ako makipag-fellowship. Or attend lang ako ng Sunday, pero hindi ako magkakaroon ng personal na devotion. So, mamimili tayo, hindi ganon. Dapat ginagamit natin ang lahat, mga paraan ng biyaya, para talagang magkaroon ng bisa sa ating sarili. Sabi po ni Pablo, again, sa Ephesians 6 verse 10 to 11, sa katapos-tapusan, magpaalas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Is kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Ang sabi doon ni Pablo, kayo ay magbihis ng buong kagayakan ng Diyos. Yung tinutukoy ng buong bihis doon, yung baluti ng pananampalataya, salita ng Diyos, panalangin, iba't ibang, kumbaga, gamit para daw tayo ay maging matibay laban sa mga lalang ng dyablo. So, yung mga bahagi po dyan na binanggit ni Pablo, yung mga bahagi ng baluti, yun po ay in the context ng Roman soldier, yun po ay doon yung ginamit sa pakipaglaban. Dapat full gear tayo. Kasi pagka merong, kumbaga, one part ng ating katawan na walang balut, yun yung pinaka masigit na mahina at pupuntiryahin ng kalaban. At yun yung ginagawa ng kaaway sa atin. Kung alin yung mas sigit na hindi natin binibigyan ng importansya, doon tayo, kumbaga, sisiluin ng kaaway. So, kaya naman kailangan ng tamang kombinasyon. Sapagkat ang kaaway ng ating pananampalataya, hindi niya susubukin o hindi niya, kumbaga, penetrate yung matibay sa atin, kundi yung mahina nating bahagi. So kaya naman, pagka meron lamang tayong pinipiling paraan ng biyaya, pero meron mga area, and then yung ibang paraan ng biyaya hindi natin sinasagawa, yung ibang area sa ating buhay ay mahina, i-expect natin na doon tayo pupuntiryahin ng kaaway at doon niya tayo hihilahin upang tayo ay magkasala, bumagsak at manghina ang pananampalataya. So kaya naman dapat wala tayong pinipili. Lahat dapat ating sinasagawa at nagsisikapang gawin. Hindi madali, pero kailangan, dapat tayo magkaroon ng disiplina kung tayo ay seryoso sa kabanalan.
Kaya't bilang implikasyon, karaniwan po itong makikita sa tensyon sa pagitan ng pribado at pampublikong pakikibahagi. Private use of means of grace and then corporate use of means of grace. Yung private, yung ating personal na buhay, pagka tayo na lamang sa ating tahanan. Corporate, pagka tayo nasa church. Pagka tayo nasa church, yung mga means of grace, preaching, corporate prayer, sama-sama, fellowship, mga means of Christian, and then yung ating private na paggamit ng means of grace, pagka tayo na lamang. Pagbabasa ng Biblia, panalangin, family worship, family devotion, etc. So, dapat ay ating parehas ginagawa yan. Hindi dapat tayo makontento na dahil tayo ay nakaka-attend ng Sunday, okay na. Meron dapat tayong palagi din ginagawa, daily. Yung private natin. Iba pa yung private sa corporate. So, mas tatalakayin pa natin sa mga susunod yan na lesson, pero mahalaga yon. Meron tayong private use of means of grace, and then yung corporate, pang church. So, dapat parehas natin siyang sinasagawa. And then lastly, so, nandun yung pagtitiwala dapat, pagdepende lamang sa Diyos, ng biyaya, hindi sa mga pamaraan. Dapat ating pinagsama-sama yung pamaraan ng biyaya, hindi tayo namimili lamang. At yung pangatlo, napakahalaga, dapat yung ating pagkasagawa ay hindi, kumbaga, pansamantala lamang. Dapat ito ay tuloy-tuloy at regular na pakikibahagi. Hindi ito ningas-kugon. Ibig sabihin, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, 1 Timothy 4 verse 8, sapagkat sa pagkasanay ng katawan, merong kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kung yung daw ating physical na katawan, tayo ay, kumbaga, meron tayong ginagawa mga exercise, example, tuloy-tuloy natin ginagawa para meron tayong, kung tayo may goal na ma-achieve, for example, ating diet, etc., meron daw mas sikit na kapakinabangan yung spiritual, yung kabanalan. Kung meron itong mas sikit na kahalaga sa ating buhay, mas sikit dapat natin siyang binibigyan ng tuloy-tuloy at disiplinadong paggamit. So, ang kapakinabangan ng pagkasanay ay hindi nakukuha sa biglaan o paminsan-minsan lamang. So dito maraming guilty, kasama po ako. Hindi, yung paggamit ng paraan ng biyaya, hindi siya nakukuha kapag naisip lamang natin, ay, babasa nga pala ako ng Biblia. Ay, hindi pa pala nananalangin. So paminsan-minsan lang. Hindi dapat ganon. Dapat daw siya ay tuloy-tuloy kasi yung pakinabang na mga kaparaan ng biyaya, hindi dapat daw natin siya paminsan-minsan lang ginagawa. Kundi, dapat daw siya ay nagtutuloy-tuloy. So, kaya naman bilang implikasyon, makikita po natin ngayon na yung disiplinadong regularidad ang nagtatakda ng kaibahan ng matatag sa di matatag na pananampalataya. So, yun po yung dapat ating makikita dito. Kung tayo ay disiplinado, sinisikap talaga natin na gawin yung mga kaparaan ng biyaya, corporate man or private na mga means of grace, ating tinutuloy-tuloy yan, magdudulot sa iyan ng talagang pagiging matibay sa pananampalataya. Pero pagka yan ay maisipan lang natin, wala talaga tayong plano, wala talaga tayong discipline, huwag ating asahan, tayo magiging matibay. So kaya yun yung challenge sa atin. Upang maging matibay tayo, gawin natin siyang tuloy-tuloy. Wala man tayo sa mood, gawin pa rin natin. Kasi doon tayo madalas nabagsak. Pagka tayo ay wala sa mood, hindi natin ginagawa. Tayo nasa mood, doon natin naisip ang gawin. Hindi po ganon. Kung sabing disiplina, ayaw man at sa hindi, gagawin natin. So dapat po ganon. Tuloy-tuloy siya. So last quote from Joel Beakey, sabi niya, the way to godly living is surprisingly simple. We are to walk with God in His appointed way, diligently using the means of praise and the spiritual disciplines, and waiting upon the Holy Spirit for blessing. Note that godly living involves both discipline and grace. This emphasis upon duty and grace is fundamental to reform, experiential thinking on godly
living. So napakaganda sinabi niya. Dapat daw nandun yung diligent using, tuloy-tuloy, kasigasigan sa gawa ng paraan ng biyaya at ng mga espiritual na disiplina. Merong disiplinang sinasabi dito. Kinakailangan daw kung gusto natin talaga makapamuhay na mayroong kabanalan, matatag sa ating pananampalataya, kinakailangan meron daw discipline sa ating pagsasagawa ng biyaya at merong palaging pagtitiwala sa Holy Spirit, sa Diyos, upang tayo pagkalooban ng biyaya. Fundamental daw siya sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya't bilang huling hamon sa atin, ngayon, pasyahan natin na maging tapat sa mga pamamaraan ng biyaya kung nais mong lumago sa kabanalan. So bilang mga mananampalataya, ang ating nais ay malugod natin ang Diyos. At para malugod natin ang Diyos, nalulugod ang Diyos pag tayo nagiging kawangis niya. Tayo patuloy na lumalago sa kabanalan. At para ma-achieve yan, kailangan natin maging tapat sa paraan ng biyaya. Pag ating ginawa yon, umasa patuloy pa tayo sa pagkilos ng Holy Spirit. Kaya naman yun po dapat ating gawin. Maging tapat tayo sa mga means of grace. So yan, doon po muna tatapos ang ating pong lesson ngayon. So, dako po tayo. Kung meron po kayong mga questions or comments, clarification, ay pwede po kayong magtanong. Meron po tayong mic sa likod. So kung may tanong po kayo, taas nyo lang po inyong kamay para po nabigyan kayo ng mic. Yung pong pagkatanong, kasama po yung sa Means of Grace. Meron pong questions? Sige po, internalize nyo muna. May time pa naman po tayo. Questions or comments, clarification, may part na gusto nyo pong ma-elaborate, pwede pong yung tanong.